5 things you need to know before you study CCNA. Number 1, kailangan mo munang alamin kung ano yung knowledge starting point mo. Kay beginner ka ba? No network background na gustong magkaroon ng network-related job kaya mag-aaral ka ng CCNA? Or may background ka na sa networking kasi presently nagtatrabaho ka na sa isang network-related position at nakapag-aral ka na ng CCNA before either sa college mo or nag-self-study ka? Kailangan mo munang i-categorize yung sarili mo. Alin ka ba dun sa dalawa? Bakit kailangan mong alamin yung knowledge starting point mo? Kasi may kinalaman yan dun sa may type of training na kukunin mo na pag-usapan natin next. Number 2, know the difference between slow-paced and fast-paced training. Kung wala ka pang network background, dapat yung mga slow-paced type of training ang kunin mo. Kung may network background ka na, nagtatrabaho ka na sa isang network-related position and kailangan mo lang talagang magpa-certify kasi inuutos ng company mo or isa yan sa mga kailangan mo requirements sa bagong company na papasukan mo, I suggest go for fast-paced training. Ano ang difference ng dalawang yan? Yung mga slow-paced type of training kasi, design dyan talaga para sa mga no network background and beginners dahil covered niyan lahat ng mga kailangan mong malaman bilang isang baguhan. Yung mga slow-paced trainings begins from the very basic. Actually, yung pinakaunang topic nga dyan is what is a network. Kaya nag-uumpisa yan sa pinaka-basic para hindi ka mabigla and bagets mo lahat ng mga foundational knowledge na kailangan mo as you transition papuntang advanced topics. Ano yung mga type of slow-paced trainings? Yan yung mga per-module training na offered ng mga Cisco Academies katulad ng Mapua and Meralco Foundation and yung mga self-paced CCNA online courses katulad ng offered ko sa Mnet. Yung total number of training hours per module sa mga Cisco Academies yan ay nasa 70 hours per module. Merong 4 na module yung CCNA. So all in all, 280 hours yung buong CCNA curriculum sa mga Cisco Academies. Yung self-paced CCNA online course ko naman sa Mnet, yan ay nasa 120 plus hours. Both trainings are slow-paced kasi covered lahat ng mga topics dun sa CCNA curriculum from basic to advanced para siguradong mas magets mo as a beginner and no network background. Yung mga fast-paced trainings naman, yan yung mga bootcamps. Yung mga bootcamps are actually designed na magbigay sa'yo ng refresher sa CCNA if kailangan mo nang mag-exam agad. Refresher siya kasi hindi na nadidiscuss lahat-lahat from basic to advanced. Typically, advanced na kasi agad yung discussion dito. And pinapasadahan na lang yung mga topics dahil unlike slow-paced trainings na 120 to 200 hours ang kailangan para ma-discuss at mahimay sa'yo lahat, bootcamps normally yan ay 5 days training, 8 hours per training day, so all in all, 40 training hours siya. So kung marunong at may network background ka na at nagmamadali ka maka-exam, yung mga CCNA bootcamps are perfect for you. Pero kung zero knowledge ka pa, it's not advisable to take bootcamps dahil nga sa fast-paced type of training nila. Number 3, hindi lang real devices ang option mo para makapag-hands-on. Yan kasi yung common notion ng mga beginners. Since networking ang CCNA, iniisip nila, tanging real devices lang ang option para matuto ka mag-configure at makapag-practice ka ng mga hands-on exercises. Merong mga network simulators katulad ng GNS3, EVE-NG, and Packet Tracer that enables you to perform hands-on exercises and simulate real-world network environments without the need for physical real devices by just using your desktop PC. Isipin mo na lang na yung mga routers and switches, yan ay mga bare-bone PC na may naka-install na operating system katulad ng Windows, Linux, or Mac OS. Pag nakikipag-interact tayo sa mga PC natin, we are actually interacting with the operating system. Ganun din sa mga routers and switches. Merong operating system na naka-install sa kanila called the Cisco iOS or the Cisco Internetwork Operating System. Ngayon, yung real Cisco iOS na yan actually ang naka-load dun sa mga network simulator. So, ibig sabihin, kung ano man yung pwede mong i-configure sa mga real devices, yun din yung pwede mong i-configure sa mga network simulators dahil parehas lang naman sila na Cisco iOS yung ginagamit. Ang difference lang syempre is yung feel na may katabi kang real device. Other than that, wala na. Actually, mas may advantage pa nga when using network simulators kasi hindi ka limited sa number of routers, switches, cablings, and devices kagaya ng mga PC na pwedeng i-simulate at i-configure. As long as kaya ng PC mo na magdagdag ng mga devices, go lang. Mas makakapag-configure ka ng full-blown network topology. Unlike sa real devices, syempre mahal yun. Bawat dagdag ng real routers and switch, dagdag cost. Bawat dagdag ng cabling para ma-simulate mo yung mga redundancy sa network, extra cost din yan kasi hindi lang kable yung kailangan mo doon, kundi dagdag interfaces din syempre na may additional cost pa. With regard sa mga bootcamps na nag-o-offer ng mga real devices para sa mga hands-on exercises nila, medyo limited din yung number of equipments na meron sila and yung mga number of interfaces na meron din yung mga routers mo. Yan talaga yung edge ng mga network simulators. Pwede kang mag-configure na maraming routers and switches. Saka huwag nyo mamalitin yung mga network simulators na yan kasi yan talaga yung ginagamit ng mga nag-aaral para sa mga higher level certifications nila katulad ng CCNP or Cisco Certified Network
Professional and CCIE or Cisco Certified Internetwork Expert. Also, simulator din ang ginagamit ng Cisco para sa mga simulation type of questions nila sa CCNA exam. Number 4, kailangan mo ring malaman yung mga type of learning materials available. Depende to sa kung anong type of learner ka. If ikaw yung type na gusto uma-attend ng mga trainings or kumukuha ng courses, your options are taking slow-paced courses katulad sa mga Cisco Network Academies or yung Mnet CCNA self-paced online course na offered ko. Or kung nagmamadali ka naman, pwede kang kumuha ng mga fast-paced trainings katulad ng mga CCNA bootcamps. If gusto mo naman nagbabasa, check mo yung Cisco official CCNA certification guides na book. Meron yung 2 volumes and pwede mo siyang mabili sa Amazon, pa-deliver mo na lang dito sa Pilipinas. Meron din ako sinulat na CCNA certification guide, written yan in Taglish, designed yan para sa mga kapwa natin Pinoy na mas preferred na Tagalog yung book para mas madaling maintindihan. Hindi lang basta translated yung book sa Tagalog I'm proud to say na actually mas maganda at mas detailed pa siya dun sa mga Cisco certification guides. Pwede nyo siyang ma-avail dun sa Lazada store ng Mnet. Or kung wala ka pang budget, marami namang mga free courses sa internet. Hanapin mo lang sa YouTube yung Jeremy's IT Lab. Or kung gusto mong mas design siya pang Pinoy, meron akong mga free CCNA tutorial sa website ko sa courses.mnet-it.com. Register ka lang doon and click enroll for instant access sa mga free CCNA courses and tutorials ko. Number 5, know how much you need to budget. Yung CCNA exam presently costs $300. Kailangan mo agad i-take into consideration yan sa budget mo. Next, yung training or course fee. Yung mga bootcamps normally ranges from 25,000 to 30,000. Yung mga CCNA modules naman, yan ay nasa 9,500 to 12,000 per module para sa 4 na modules sa mga 38,000 to 48,000 siya. Yung self-paced CCNA course ko naman, yan ay nasa 9,750 for the entire course. Kung gusto mo maka-discount, antay ka na lang ng discount if gusto mong makatipid. Sa mga books naman, yung Cisco CCNA Official Cert Guide ay nasa 5,000 for the 2 volumes plus shipping fee sa Amazon. Yung Mnet CCNA Cert Guide naman, yan ay nasa 2,500 for the 2 volumes plus shipping fee naman sa Lazada. Total mo na lang kung alin sa mga training types yung bet mo and yung book na gusto mo plus yung cost ng exam sa total budget mo. Please take into consideration yung mga bagay na sinabi ko sa'yo dito in choosing which training provider is best for you and which books you would like. Okay lang din na magtanong-tanong ka sa mga groups sa social media, sa mga friends mo kung ano yung gagawin mo. Just remember to take all of our suggestions with a grain of salt. What works for others may not work for you simply because iba-iba tayo ng starting point. At the end of the day, ikaw pa rin yung magde-decide which is best. Sana nakatulong yung video ko na to na ma-enlighten ka in your quest in studying for the CCNA that will help you towards the career you like. Kung gusto mo makareceive ng iba pang mga videos na mag-guide sa'yo bilang isang beginner sa IT or mag-guide ka in your quest for a network career, please follow us dito sa TikTok account namin sa Mnet Solutions, or follow me on Facebook, facebook.com/Mnet Solutions. Until next time.